Ngayong araw nga mga mamis, bago ko gawin ulit ang mga dapat kong gawin, tara't samahan niyo muna ako na i-unbox itong parcel na dumating sa akin kaninang umaga. Para to sa CR mga mamis, lagayan ng mga kung ano-ano gaya ng mga shampoo, sabon, mga panlinis ng CR. Isa talaga to sa matagal ko nang gustong bilhin or pinaplano kong bilhin, mga taon na ata pero ngayon ko lang siya nabili. Bigla kasi ako nagkaroon ng 50 pesos voucher mga mami, so inisip ko malaki yung matitipid ko kahit nasa 100 plus lang naman talaga to. Sabi ko nga sa inyo mga mamis, ako yung tipo ng tao na kapag hindi ko naman talaga kailangan na kailangan, hindi ko inuuna. Pero dahil wala naman na akong ibang bibilhin, tapos meron akong 50 pesos na voucher, inisip ko na i-check out na nga to. Nahirapan na rin kasi ako dun sa CR namin mga mamis. Feeling ko lagi siyang makalat dahil nga walang mga maayos na lagayan, lalong-lalo na nga yung sabon. Alam ko naman nakikita nyo yun sa tuwing nagbablog ako, yung mga lagayan namin ng mga sabon, mga shampoo, alcohol, dun lang nakalagay sa may ibabaw ng takip ng bowl. At dahil madali lang naman tong buuin mga mami, sa tungat na buo ko na siya. Dalawang kulay to or tatlo ata, gray, black, and white. Dapat talaga mga mami, say kulay white yung pipiliin ko para nga aesthetic or aesthetic. Basta yun na yun. Pero naisip ko kasi masyadong madumihin pag white. So mauobliga ako na maglinis agad-agad ng CR kapag nakita ko may dumi agad itong mga lagayan. Sabi ko nga sa inyo mga mami, sa paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, hindi palaging masipag si Ma'am Shipanay. Kaya mas pinili ko talaga na itong itim na lang yung piliin kong kulay para at least kahit isang beses sa isang linggo ko itong malinisan. Kapag puti kasi, mauobliga ako na kada 2 araw or kada 1 araw, lilinisan ko agad kasi kulay puti. Ang ganda ng pinakapaan nito mga mamis kasi gulong siya. Hindi lang naman talaga pang CR to mga mamis. Pwede rin siya sa kwarto, lagayan ng mga kung ano-ano nyo, or di naman kaya sa sala. Pwede rin sa kusina, lagayan ng mga sibuyas, bawang. Pero ako, dahil nga saktong manipis lang to, dito ko na lang siya ilalagay sa CR dahil saktong-sakto naman siya doon sa pinakasulok. Ito nga't inilagay ko na yung mga dapat kong ilagay dito. Tapos finally, tinanggal ko na nga yung jug na blue doon sa gilid. Natatawa na lang din ako sa sarili ko mga mamis kasi 100 plus lang naman to pero ngayon ko lang siya nabili. Hindi naman ako kuripot na tao mga mamis, alam niyo ng mga nakakilala sa akin. Sadyang hindi lang talaga ako mabili ng mga bagay na hindi pa talaga kailangan agad-agad. So finally nga mga mamis, tignan niyo naman, ang cute niya 'di ba? Mas maganda at mas luminis, tignan niyo CR namin. Natanggal ko na rin yung mga nakadikit-dikit doon sa my tiles para nga hindi na mas lalong pangit tignan yung CR. Bukod nga sa mas umaliwalas na tignan yung CR namin, mas maluwag na siyang tingnan at hindi na makalat. So dahil nakapag-linis naman ako ng CR no nakaraan at wala na ako masyadong gagawin dyan sa CR, at naayos ko na rin yung mga lagayan. Magpapaikot naman ako ng mga damit ni daddy doon sa washing. Ewan ko mga mamis, napakarami kong labahan. Nakakalimutan ko na ulit maglaba mga mamis. Yung sinasabi ko sa inyo, kapag ako talaga sinumpong, yun, tuloy-tuloy hanggang sa matambakan ulit ako ng labahan. So anyway, habang nagpapaikot ako ng mga damit ni daddy sa washing, ito nga't nagluto muna ako ng ulam namin. Hindi ko alam kung anong tawag ito sa lulutuin ko, pero madalas ko din naman ang lutuin to. Kasi kung apritada ba, kaldereta, o mechado. Konti lang naman tong ulam namin mga mamis, ilang pirasong manok lang to. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, si Atina kapag merong sauce o may sabawang ulam namin, tas may gulay, hindi niya pinapansin yung manok. So nilagyan ko pala to ng green peas. Ay, hindi, mali. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta yung color green mga mamis na gulay na hinahalo sa pansit, nilalagyan ko talaga yan ng ganyan kasi mas lalo siyang sumasarap. Dapat talaga ilalagyan ko pa to ng itlog pero naisip ko dahil nga hindi na naman mapapansin yung manok kapag nilagyan ko pa to ng itlog, hindi ko na nilagyan. Masarap talaga sana to kapag may nilagang itlog, lalo na nga kung konti lang yung manok. So ayun, natapos na ako magluto ng ulam. Mabilisan lang yon kasi madali ko lang naman napalambot yung manok. Susunod ko namang ginawa ito nga't nagpahinga lang ako saglit, tapos natapos na ako magpaikot ng mga damit ni daddy sa washing. Nilagay ko na isa-isa sa hanger para nga maisampay na doon sa labas. At dahil nga nasabi ko sa inyo kanina na ang dami ko na namang labahan, hindi to natatapos o hindi dito natatapos tong paglalaba ko kasi bukas meron ulit akong lalabahan, mga damit naman namin ni Atina. Noong nakapagsampay naman na ako, sunod naman ay tiniklop ko na itong mga tinanggal ko sa hanger na kumot, sapin sa kama, pati na rin yung sofa cover at mga punda. Fast forward tayo mga mamis, kinabukasan na ng mga araw na to. After ko magtiklop, hindi ko na napagpatuloy yung mga ginawa ko. Sunod ko namang ginawa kinabukasan ay nilabhan ko naman na itong mga uniform ni Atina dahil next week ay start na ng school nila.
Kaya ngayon ko palang 'to nilaban mga mamis kasi yung skirt ni Athena ay pinaayos ko pa. Sobrang haba kasi pero sakto lang sa kanya yung sukat. Mahaba lang talaga as in kala mo pa dress na or long dress na. Kaya pinaputulan ko muna na hanggang tuhod lang. Nakakaloka nga mga mamis kasi kung kailan huling taon na lang niya sa elementary tsaka pa ako bumili ng mas malaking uniform, mas malaking palda or mas mahaba tapos mas malaking PE uniform niya. Puro tig isang pares lang naman yung binili ko mga mamis kasi meron pa naman isang uniform si Athena gamit niya last year. Ayun na lang yung magiging kapalitan nung uniform niyang bago. Kaya tig isang pares lang yung binili ko na uniform niya kasi alam ko magbabago ata yung pinaka blouse nila kapag nag high school na siya. Kaya okay na yung isa lang tapos meron naman din kapalitan yung gamit niya last year. So after ko naman magsampay, ito nga't natanggal ko na sa hanger yung mga damit ni daddy na labhan ko kahapon. Ito nga't isa-isa ko ng tinupi. Tapos, sunod na araw, ilalaban ko naman yung mga damit namin ni Athena. So, kailangan ko na namang pilitin yung sarili ko, mga mamis, na maging masipag kasi kasalanan ko to, pinabayaan ko na dumami ang aking labahan. So, anyway mga mamis, after kong tupiin yung mga damit ni daddy, sunod ko namang gagawin ay babalutan ko na ng plastic cover itong mga notebook ni Athena. Nung nakaraan, binalutan ko na to ng wallpaper. Meron pa kasi ako natira na wallpaper na violet, yung ginamit ko noon sa binyag ng pamangkin ko. Ayun yung binangbalot ko dito sa notebook ni Athena. Ito yung itsura ng notebook ni Athena mga mamis bago ko nga binalutan ng wallpaper na pinangbalot ko. Nakakatuwa mga mamis kasi mumurahin lang naman yung notebook ni Athena. So online ko lang yan binili. Tapos ngayon nagmukha ng social at nagmukha ng mamahalin dahil nga sa balot. Ngayon naman gagawin ko nga ilalagyan ko na siya ng mga subject label pati na rin ng mga pangalan niya. Tapos babalutan ko na rin siya ng plastic cover. Pero yung plastic cover na nabili ko mga mamis, binili ko din siya sa online. Yung adhesive na, yung hindi ko na kailangan gumamit ng scotch tape para nga mabilis ko na lang siyang mabalot. Yung mga subject label na dinikit ko, pati na rin yung pangalan ni Athena, ako lang yung gumawa niyan mga mamis. Ako lang yung nag-edit. Tapos dahil nga may printer naman kami, pinaprint ko na lang kay daddy. Wag niyo akong i-judge mga mamis kasi hindi talaga ako magaling sa mga ganyan. Yung mag-e-edit, yung magdi-design. Wala talaga akong katalent-talent sa mga ganyan mga mamis. Pero ginawa ko pa rin yung best ko para nga mas maganda yung mga notebook ni Athena. So ito finally natapos na ako. 'Di ba ang cute mga mamis kahit naman na hindi ganoon kadami yung design. And mas gusto ko din naman talaga yung simple ang ganda pa rin ng kinalabasan. So anyway mga mamis, dahil natapos na akong mag-cover ng mga notebook ni Athena at ginutom ako, pinapako na lang yung tortang talong na ulam namin. Nagkanin naman ako ng tanghali at hapon. Kaya ngayong gabi hindi na ako nagkanin kasi ang dami ko na talagang nakain na kanin. Lalong-lalo na talaga kapag tortang talong ang ulam namin. At dahil natapos ko na yung mga dapat kong gawin, ito nga't nagligpit na ako para makapagpahinga na dahil kinabukasan ay marami na naman ulit akong gagawin.